Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasampula ng ngipin ng kampanya ng COMELEC kontra vote buying. Ito'y matapos maaktuhan ng kapulisan ng isang suspect na nag-aabot ng 300 pesos na sobre sa nasa 200 katao. Yan at iba pang update sa BSKE sa ating balita A to Z. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying lalong-lalo na. At alam natin, sa mga susunod na araw, yung pamimili ng boto ang magiging norm kaysa exception. Muling nagbabala ang Commission on Elections na mahigpit itong nagbabantay sa mga nagbabalak magbenta at bumili ng boto ngayong papalapit ang araw ng halalan. Kaninang umaga lang, bistado ng pulis na votas ang hinihinalang operasyon ng vote buying sa isang abandonadong warehouse. Huli sa akto ang pag-aabot ng mga sobreng may pera sa tinatayang nasa 200 katao na pawang mga residente ng kabilang lungsod. And na-curious din kami dahil tataka kami bakit andito yung mga taga-Malabon na nagkakaroon ng organized accordingly training seminar, parang ganun. Nung pinabuksan namin yung laman ng envelope ay 300 pesos ang laman. And doon namin nakita na bundle-bundle na envelope yung nandun. Mahigit 360,000 pesos ang hawak na pera ng suspect na ayon rito ay pamasahe raw na ipinamimigay sa partisipante ng ANYA ay training program. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagali dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag yung gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. At sana nga mali ang hinala o mali yung mga akusasyon, but kung sakasakali, definitely we will immediately act on that. Tiniyak naman ng COMELEC na kung may sapat na ebidensya ay isasama nila ang nasa likod nito sa mga kakasuhan ng komisyon. Ang mga kandidatong nasa listahang ito, kahit manalo sa eleksyon, haharangin ang proklamasyon hanggat hindi pa nalilinis ang pangalan sa mga kaso ng illegal campaigning, vote buying at iba pa. Mahigit 100 ng mga disqualification cases, tinapos lahat ng dalawang divisions, and we will give to the media the list of all these disqualified candidates. Likewise, ilalabas din po namin yung mga mahigit 500 na mga kaso na kung saan pinapasuspend namin ang proclamation. Ngayong araw din, naging matagumpay ang isinagawang final testing at sealing ng vote counting machines sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City. Isa ito sa piling pilot sites ng automated na barangay at SK elections. Ayon sa election officers on duty kanina, liban sa paper jams na agad namang naayos, wala namang naitalang aberya sa mga makina. Nai-record ng tama ang boto ng test volunteers kung tama ang bilang o kaya undervote, habang hindi naman tinanggap ng makina ang mga sobra ang boto. Any mark naman po is na nalagyan nyo po sa circle. So siguro si machine nabasa rin po niya either check or tuldok. Oo, kasi ang in-instruct po talaga sa atin is i-circle po siya ng maganda. Okay, so pag beyond the circle na po, labas-labas na po, may possible na hindi mababasa yung machine. Pero kahit nasa circle lang, tapos nilagyan mo ng check or dot, within the circle, possible din po na mariread niya po. Sa mga naghahanda namang bumoto sa Lunes, paalala ng COMELEC, maaari nang makita ang presinto ng pagbobotohan sa kanilang Precinct Finder online. Hindi po nangangahulugan na halimbawa wala yung pangalan nyo sa precinct finder, talagang wala na po. Paki-counter check, halimbawa po yung junior, pakilagyan nyo po ng period, paki-counter check nyo po kasi baka maya-maya mali po kasi yung spelling ng pagkakatype nyo. Sakali namang hindi matagpuan ang inyong pangalan, maaaring magtanong sa inyong lokal na COMELEC office upang matiyak ang inyong voter registration.